Kanina napakinggan ko yung interview kay Eunice Monte ng ang tagapagsalita ng PPA. May mga stranded pa tayong kababayan. Ang nag-a-approve kasi para makapaglayag ay Marina at Coast Guard. So alamin natin kung tayo ng update mula sa Philippine Coast Guard. Makakasama natin ang tagapagsalita ng PCG, si Captain Noemi Cayabia. Magandang hapon po, Ma'am Noemi. Captain Noemi. Good afternoon. Good afternoon po, Sir Willie, Sir Sanjo, at sila po nakikinig sa ating programa. Ma'am, kamusta po yung restrictions na ibinababa ng Coast Guard? Na-lift na po ba o meron pa rin mga lugar na bawal pa rin po ang maglayag? Meron pa rin po tayong naitala na mga stranded po na passengers at meron pa rin po tayong 103 ports na monitor. Kasama po doon, Sir Willie and Sir Sanjo, yung mga nag-take shelter ng mga barko at saka motor bangka. So out of 103 ports, meron pa po tayong 29 ports na may mga stranded passengers po, particularly sa area po ng Bicol. Pero as of 12 po kanyang tanghali, bigyan na rin po tayo ng pag-list sa mga suspension po. So meron na po tayong 20 ports na pinayagan na po maglayag dahil po sa wala na po nakataas na signal sa kanilang panggagalingan hanggang pupuntahan po na pagdalan. Meron po ba, Captain Noemi, na naglalayag na hanggang sa inabot ng restriction kaya kinakailangan mag-divert para tumigil lang? Yes, meron po tayo. Usually, ang advice po natin sa mga barko, pag ganyang maaabutan po sila, yung dadaanan po nila, we recommend them to take shelter po. So, identified naman po yung mga area na yan na kung saan sila pwede mag-take shelter. Usually, yan po yung mga enclosed area. So, in case na magkaroon man po ng medyo malakas na alon, kahit papano, ay safe po yung area na yon. Pero this past, days, with the Bagyong Uwan, meron pa rin po talaga tayong mga reported kahit papano na mga maritime incidents po, particularly yung mga agrounding po. Yun yung mga pagkasadsad ng ating mga barko. But ang kagandahan lang po nito, based sa mga reports po na nakita po natin, ay wala pong mga threat na meron pong oil spill or meron pong casualty. So wala po tayong ganon. So inaantay na lang po nito mga barkong to na mag-high tide and then we can extract them to their respective positions. Curious lang ako, Kapitan, meron bang mga safe distance na mga stations tayo along the way na halimbawa katulad yan na po pwedeng biglang abutin sa kalagitnaan ng karagatan, yun yung pinakamalapit na pwedeng daungan muna pansamantala to be safe? Usually, yung pagdaong po, lalo na pag itong kalakas na bagyo, hindi po talaga natin sila ina-advise na lumapit po talaga sa pantalan. Usually, nasa anchorage area po talaga yan sila. Okay. So kasi pag nakadikit po sila sa pantalan, mas prone po sila to accidents dahil uumpog po yung kanilang mga barko doon sa pantalan po. So we identified na po yan at naglalabas naman po tayo ng mga notice to mariners o yung mga sea travel advisory at sinasabihan po natin sila ano po yung mga areas na pwede po sila mag-take shelter. Captain Noemi, kasi kadalasan hindi din naiintindihan ng mga kababayan natin, ano ba yung pamantayan ng Coast Guard para pagbawalan na makapaglayag ang isang barko? Baka po pwede natin ipaliwanag. Yes po. So ang polisiya po ng Philippine Coast Guard sa pagsususpinde or pagka-cancel ng mga sea travel po natin, unang-una, pag meron pong nakataas na signal sa area po ng panggagalingan, dadaanan at pupuntahan. So usually naman po, we take that information from Pag-asa. And then pangalawa po, kung meron po mga gale warning, kasi minsan kahit wala pa pong signal, pero hindi na po maganda ang kondisyon ng dagat or maalo na po at sobrang lakas ng current, yan po rin mga reasons na nag-cause ng mga accidents. So yun po yung usually mga tinitingnan po natin mga factors na minsan po nagka-cancel po tayo ng mga travel ng mga sasakyang pandagat po natin. Meron bang nire-require na distance ang Philippine Coast Guard from one station to another station? What do you mean, sir? Yung sa barko or no. Yung mga station ng Coast Guard. Yung nakakalat sa buong kapuluan. May mga parang standard kayo na dapat itong layo ng isang station ng Coast Guard papunta ron sa kabilang station. Meron bang ganon? Usually naman po ang ina-activate po natin, pag nag-activate tayo ng mga units po natin, depende rin po yan sa mga munisipyo at saka mga probinsya. So ibig sabihin po nito, halimbawa, yung Coast Guard substation po natin sa Batangas,
ang provincial office po ay Batangas, pero ang substation po is depende sa munisipyo. So normally, nakalagay po tayo, for example, may Lemery, may Santa Clara. So nakadikit po tayo palagi sa munisipyo. Kasi yun po ang ating respective area of responsibility. Same as to sa mga municipal mayors po natin. So wala po tayong specific na, for example, yung distance po ba? Yun po yung binabanggit natin. Yes. So wala po tayong ganon. So kung saan po merong munisipyo, ay doon po tayo maglalagay ng ating Coast Guard as long as nakikita po natin during our assessment na meron pong volume ng mga sea vessels po na dumadaan or dumadaong po doon. Naalala ko kasi yung natatandaan po ninyo, Kapitan, yung Sandro, yung trahedya dyan sa Binangonan. Meron palang Coast Guard dyan. Even sa Lawa, meron pala kayo? Yes, meron po tayo dyan. Oo. Aside from dyan sa Rizal, saan pa within Laguna Bay meron kayong station? Yes, meron din po tayo sa Laguna Bay. Under po yan ng ating Coast Guard District, National Capital Region. Ayun. Kasi nga naman, kahit nga hindi siya open water, Oo. lawa siya at pwedeng magkaroon ng disgrasya kaya merong Coast Guard. Actually, nagkaroon ng disgrasya. May mga namatay nga doon. Doon sa Coast Guard. Ay, pero ma'am, yung kung sakasakali, kung ikay pasahero at may distress na at kailangan na talagang either abandon ship or whatever, meron pang pwedeng tawagan sa Coast Guard para maipaalam kung kailangan ng rescue, ganyan? Yes, meron naman po tayong binibigay na mga telephone number, hotline numbers. Lahat po ng, for example, yung mga motorboat owners, alam po nila ang ating mga hotline numbers and even yung mga coastal barangays. Kasi just ensuring po na if ever magkakaroon po ng aberya ay madali po tayong matawagan. And yun nga po, sa lahat po ng lugar na meron po tayo nakikita na mga bangka or mga motorboat na nag-engage into for example, ito pong pagbabiyahe po ng mga pasahero, meron po tayong mga Coast Guard stations po dyan. Pero ang limitations po natin kasi we are on a Caparajip Island po. So marami po talagang mga isla. Yan naman po ang kasama sa ating modernization program na kung possible ay ma-increase po natin yung paglalagay ng ating mga Coast Guard stations kasama po yung ating mga tauhan at saka mga resources po. Katulad ng mga barko, yung mga floating assets. Oh. Pero siguro magandang i-require na rin umabot na ba doon sa puntong yun na talagang requirements na magkaroon ng madaling communication yung mga, especially yung mga hindi man barko pero yung mga passenger na malalaking bangka, may mga ba yan? May mga required communication equipment ba yan gaya ng marine radio? Yes, ang atin po mga motorboats, they are equipped. Part po yan before po natin sila payagan maglayag. And even before they acquire a license or certification from Marina, yan po ang ibinibigay po nilang requirements. So definitely they cannot engage into commercial activities like yung paglalagay po ng mga pasahero if they cannot comply on the safety requirements of the Marina. Yun. Kasi nga, yun nga, at least pwedeng magsumbong sa Coast Guard yung mga, kunwari, overload o kaya may mga nakitang paglabag, yung mga may-ari ng kaso iba ginagamit nilang radio yung marine radio Iba frequency nun Hindi gaya ng mga commercial at saka mga amateur. Okay, so, tama po ba, Kapitan? Yes, tama po kayo. Magkaiba frequency ginagamit nun. Kasi nga lalo na ngayon, syempre, lalo na ngayon na may mga na-cancel na paglalayag, syempre iba gustong-gusto na talaga makauwi. Baka yun nga, may mga makita silang paglabag, at least mayroong mapagsusumbungan. So anong iniintay na lang para sabihin natin back to normal na yung operation ng mga paglalayag? Yes, unang-una po, Sir Willie and Sir Sanjo, kailangan wala na pong nakataas na signal. Yung nabanggit ko po kanina, sa pantalan na panggagalingan, dadaanan at pupuntahan po ng ating mga barko o mga motorboats, dapat wala na pong signal dyan. Then pangalawa, kailangan maganda na rin po talaga yung kondisyon ng ating karagatan, hindi na po ganun kalakas ang current, even yung taas po ng alon. So may mga tinatawag naman po tayong professional judgment po ng ating mga station commanders. So binibigyan po natin ng factor. Halimbawa kung wala nang nakataas na signal sa kanilang mga area. So usually po, tinatanong rin po natin, kasi iba pa rin po yung condition sa gitna ng dagat. Minsan yung mga dumarating po ng mga motorboats, we ask them ano po ba ang kondisyon sa karagatan. And sometimes, sila na po nag-a-advise sa kapwa po nila na boat owners na itong area na to ay medyo malakas yung alon.
So, i-recommend na lang namin na wag na lang kayong pumunta or maglayag. So, mataas na rin po yung safety consciousness ng ating mga boat owners. So, tayo po ay natutuwa. Again, the experience of the past really teaches us po to further improve yung mga safety measures na ginagawa po natin ngayon. Yung mga international cruise ship, nasasaklaw nyo ba yun once na pumasok sa ating territory? Yes, tama po kayo. We have this called Port State Control. So, lahat po ng mga foreign vessels papasok at palabas po ay atin pong chine-check at ini-inspect. And of course, that is in coordination with other agencies, particularly, for example, yung immigration, yung customs. So, part po yan sa pag-check po natin before po sila umalis sa atin. Kasi halimbawa, pinag-abutan sila ng bagyo rito. So, may kapangyarihan kayo na pigilan muna sila na wag muna sila maglayag, ano? Yes po. Alright, sige po. Marami pong salamat. Kapitan, thank you. Salamat po. Yes, maraming salamat. Magandang hapon po. Yan po si Kapitan Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.